Mga 10 AM na ng oras na ito na ako ay magising dahil ako ay panggabi sa aking trabaho. Pagbukas ko ng ilaw ay ganyan ang aking nakita, ang lakas ng tubig na nanggagaling diyan sa butas ng pader. Pagtingin ko nga ay ang lakas na pala ng tubig at ang dami na talaga. Pati nga tong lagayan ko ng electric pan ay malapit na ring maabot. Kahit nga tong tsinelas ko ay lumulutang na rin. Nga yung lagayan ko ng stock ng mga sabon ay malapit na ring maabot. Nang tignan ko nga ay talaga namang napakataas na ng tubig. Inalis ko na nga rin yung mga storage box na nakalagay dito sa patungan kong kahoy. At habang tinitignan ko ay parang patas ng patas ang tubig at malapit nang maabot ang aking higaan. Paglabas ko nga dito sa may parting kusina ay talaga namang mas mataas ang tubig dito. Dahil ang lugar na ito ay mas mababa kumpara mo dito sa aking kwarto. Habang tinitignan ko nga yung tubig ay nag-iisip ako ng paraan kung paano itataas yung mga gamit. At lumabas nga ako ng bahay para magtawag kung sino ang pwedeng tumulong sa akin. Tinatawagan ko yung aking kapitbahay dito sa taas. At medyo madilim nga sa part na ito. Paglabas ko nga ay kasalubong ko itong sina kuya upang tignan ko ang anong sitwasyon dito sa loob na aking bahay. Yung makikita nyo na nga sa may gilid na yan, parang lamesa, ay pinasok nila yan, di ko na lang nabidyohan. Dahil napakataas ng tubig dito sa labas, ay tumuntong ako sa bangkuan na ito. At makikita nyo naman, nadala ko na ang aking bag dahil lahat ng importante ay binilagay ko na dito. Yung gamit ko nga pala sa loob, pinatong na nila dun sa lamesang kanilang ipinasok kanina. Nang medyo huminahina na ang ulan ay lumabas ako para tignan ko anong sitwasyon dito sa may kalsada para makimarites na rin. Tignan nyo naman, lahat ng tubig na yan ay sa may boarding house ko ang pasok. Dahil nga yung boarding house ko ay medyo mababa yung lugar at tignan nyo naman, nagmistolang ilog na yung kalsada. Hindi rin nakaligtas yung bahay ng may-ari ng boarding house, pati sila ay binaharin. Makikita nyo naman na may mga tao sa daan, talagang ini-enjoy pa nila yung baha. Ito nga yung kapitbahay ko at tinawag ko siya. Nagagawa nga pala yan doon sa kabilang bahay, yung may-ari ng boarding house. Tinawag ko siya kasi nagpapatulong ako. Siya nga pala guys, ang tumutulong sa akin sa tuwing ako'y binabaha mula nang lumipat ako dito sa kabilang boarding house. Dahil sa sobrang taas ng tubig kanina, ay lumusot na ang tubig dyan sa may bintana. Kaya mapapansin nyo na sobrang taas mismo doon sa loob. Ito nga pala guys, yung lamesang bakal na binuhat nila kuya. Diyan na rin nila inilagay yung mga Durabox para hindi maabot ng tubig. At bigla na lang naging syurak itong platera na naiwan na may-ari ng boarding house dati. Diyan na rin ni kuya ipinatong sa may lababo itong aking washing machine. Pati nga ang CR ay pinasok na ng tubig. Kung tutuusin ay napakataas na yan guys. Medyo kinabahan nga ako dito sa mga saksakan kaya tinawag ko si kuya. At pansamantala nilang ibinaba yung breaker at kinat nila yung kuryente na malapit doon sa saksakan. Kung makita nyo nga guys ang aking mukha ay medyo haggard na talaga, wag nyo na lang pansinin, charot. At habang binamasdan ko nga itong tubig dito sa aking kwarto na sobrang taas, ay iniisip ko kung ano magandang pakawalan. Kung bangus ba o tilapia. Pero minsan iniisip ko din na sobrang yamang ko na dahil meron akong sariling swimming pool sa loob ng bahay. Pansamantala ko muna nga palang nilimas ito gamit ang timba dahil nangihiram pa si kuya ng water pump para sipsipin yung tubig dito sa loob ng bahay. Pero guys, masakit sa balakang kaya tinigil ko muna. At dahil nga nakahiram na si kuya ng water pump ay inumpisa niya na itong iset up. Palagi nga ako nagpapasalamat dito kay kuya dahil sa tuwing binabaha ako ay lagi siyang nandyan. At guys, kung tinatanong nyo kung bakit hindi pa ako lumilipat kahit lagi ako ditong binabaha, actually ay lilipat naman ako kaso hindi pa lang tapos yung pinapagawa na kung lilipatan kong room dun sa second floor. Basta guys, sa mga gatong sitwasyon ay palagi nyong uunahing iligtas ang inyong mga sarili dahil ang mga bagay na mababasa at maaabot ng tubig ay pwedeng palitan. Pero ang ating mga sarili at buhay ay hindi na kayang ibalik kahit ano pang gawin natin. Yun lang guys at palagi kayo mag-iingat. Bye-bye!